Hello, everyone. Welcome back to the Angel Podcast. We would like to greet you a belated Happy New Year. Yay! So, we are so excited for this new year of 2025. We had a lot in stored. Magpapasok na kami ng mga guests. So, nakaka-excite because hindi na lamang kami ang magkakausap, kundi we will now be able to meet new people and invite new people to know their stories and testimonies in life. So, don't forget to subscribe to the channel, like the video, and comment down kung ano magiging takeaways nyo sa mga upcoming episodes na ating ipopost. In this first episode po natin sa 2025, meron po tayong special, very, very special guest. Walang iba kundi si Apostle Enoch. Hello. Hello guys. So, matagal na namin po itong pinaplano. Actually, last year pa. Pero ngayon lang po siya na nagkaroon ng free time. And sabi ko nga kasi sa kanya yung story niya, life story niya ay maganda. And it's something that all of us can learn. All of us can be inspired. Kaya, andito siya ngayon. Thankfully, thank God na free na po siya. Yeah, it's an honor. Yes. Special verse, our very official first guest. Okay. Yes. Kaya, Apostle Enoch, why not introduce yourself muna sa ating mga manonood? Ayan. Okay. So I'm Enoch. That's my covenant name. But my full name is Danilo De Vera. No? So, ako ay privilege at the same time nag-prepare spiritually at the same time yung mga bagay na dapat kong sabihin ganun kasi it's very important yung what to say and what to do. No, how to say it. Yan, yun napakahalaga nun. So, thank you and at the same time Happy New Year. Yes. Happy New Year everyone. Okay, so ang first question ko, Apostle Enoch, is what's your story? Paano po kayo nakakilala kay Lord? Okay. When I was 15 years old, doon ako nakakilala sa Panginoon. That was August 8, 1986. No? Kasi during that time, uso-uso na yung may mga nagpa-follow up sa bahay. So may mga nagpupunta na, nag-share ng gospel, gano'n. Meron nga saksi ni Jehovah, ganyan. Pero merong isang pagkakataon through my sister, Sister Elsie, no? Kasi nagkaroon siya ng sakit noon. Talagang hirap na hirap siya kasi buong pamilya namin talaga nag-suffer because yung kanyang kalagayan. No? So, naoperahan siya. No? During that time, nagkaroon siya ng ang sakit ng colostomy. Then after nun, talagang that time yung father ko, naghahanap na siya talaga ng himala. No? Kung saan manggagaling yung himala, ganyan. Kasi during that time, ang plano rin ng daddy ko noon ay papunta sa ibang bansa sa Saudi. Pero di natuloy yun because of that incident nangyari sa aking kapatid. And then, meron siyang kaklase na, na kaibigan na born again, JIL yun. So, we started sa JIL na sineran siya. And then, good thing, nag-respond siya ng maayos the same time. Talaga naramdam niya yung presence of God. And sa pamamagitan noon, siya yung una na born again sa amin. Then, ako na sumunod, yung bunso, di ba? Malapit sa ate. And then, simula noon, karoon ng miracle kasi sa buhay niya, no? So, talaga, even the doctors ay talaga sabi, miracle nangyari kasi nagduktong yung putol na bituka doon sa sa labasan ng kanyang dumi. And starting nung time na yon ay talaga nakita namin yung kilos ng Diyos. Ako mismo, kasi Saturday ang nun ang Bible study nun uso ko sa FPJ. FPJ pa nun. Hindi ko mapagpalit sa FPJ. Pero once lang ako umatin nun, dire-diretso na ako. And then, that time, alam ko sa Sinto pa yon, doon ako nag-surrender ng buhay sa Panginoon. 16 years old. So, yung nangyari po miracle sa sister niya, panganay? Pangatlo siya sa... Pangatlo? Ilan po ba kayo magkakapatid? We're 7. 7 kami. Ako yung bunso. Oo, ako yung bunso sa magkakapatid. Grabe. So, sa JIL po kayo unang... Yes, oo. So, kumusta naman po yung yung spirit, naging growth nyo, journey nyo during the time na nasa JIL po? Yung maganda yan. Dahil, noong mga time na, siyempre meron kami mga ministry nun. Merong young adult, children ministry, young adult.
And then, tawag dito, merong, youth pala, may youth. No? Children, then may youth, and then merong young adult ministry, ganyan. Ang nag-start ako sa ministry sa children. Children pa lang. So doon ako nag-start, no, nag-a-assist during that time. And then doon na rin ako nag-start mag-song lead. And then nakita nila na potential to, pwedeng gamitin sa cell group. And then doon, nag-start na ako sa mga cell grouping. Nagpapakanta na ako doon. Muna ako nag-start bago ko nagpakanta sa midweek service and Sunday service. Ganyan. So, nabanggit niyo po yung pagpapakanta. Paano niyo na-discover yung talent ninyo? Sabihin natin gift. Okay. Nagpapakanta. Actually, noon pa lang mahilig na akong kumanta. Paborito ko yung mga asin. Di ba kayo believer niyan? Hindi pa. Oo. Tsaka yung si Freddy Aguilar ba? Yung mga ganyan. Ay, mga dahon lamang. Yung mga ganyan, yung mga kantang mga makakapaligiran. Ganyan. Nature lovers. Pero sa parents nyo, kasi di ba, alam ko ang boses, genetic siya, di ba? May mga singers, like mga famous singers, yung mga nagiging anak nila, magaganda din yung boses. Oo. So, kayo po ba, meron po ba sa parents niyo na kumakanta? Si father ko, may boses din siya. Mga awit din yun. Manginginom kasi. Usually, mga galing although pang karaoke noon, pero ayun, yung sa side ng father ko, mahilig silang kanta. Ako naman, trying hard. Pero, yun, nakahiligan ko rin kumanta sa Panginoon dahil, lalo na sa probinsya. Pag probinsya, wala ka namang ganong... Saan po pong probinsya nyo? Ang probinsya namin, Pangasinan Sa Pangasinan. So, kaya, parte Ilocano. Ayan. Okay. Kaya doon, paghahapon, nakantahan na yan. So, nung kinakilala sa Panginoon doon, encourage ako na, why not involved ka sa sa music ministry, ganyan. So, ay nga, sa children muna, and then time to time. So wala siyang formal na training, no? Like, wala. Talagang self-taught lang. Hilig nyo lang talaga kumanta. Hilig kumanta, gano'n. Desire, ganyan. Until that time na nakita ko na dito ko nilalagay ng Diyos, tinatawag ng Lord. So, I responded. So nabanggit nyo po na mga paborito nyo noon nung di pa kayo nakakilala, kila Freddy Aguilar. Oo. Nung nakakilala naman po kayo, ano naman yung mga favorite songs? Merong isang kanta, Pastor Philly, nakalimutan ko yung title, pero sa papuri siya kalimutan ko yung pinaka-pamagat. Pero ang lyrics ganito, ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon, bagkat di ko alam kung ano ang dahilan. Ibig sabihin, kumakanta ko yung music ko noon, sa pandinig ko, okay sa akin, ganyan. Pero wala talagang kabuluhan. Ganyan. Sa akin man di walang kabuluhan. Tapos after noon, sinabi ko na rin sa kanta, dun sa kanta, sabi noon, si Jesus ang aking musika. Nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Yun. Simula noon, talagang naging, gospel lover na. So from children and then naging part na kayo ng music ministry. During that time po ba kayo nakakagawa na ng mga kanta? Kasi para po sa kalaman ng lahat is siya po ay di lang po taga-awit kundi taga-compose din. Marami po siyang di lang po sa sa Babad po ba na album? Yes, Babad 1. Nakakalima na po. 5 na. Yes. So we have Babad 1, meron tayong nagliwanag, binabago araw-araw. Tapos, The Best of Danny De Vera, may solo album. Pero may solo album pala. Ang ginawa ni Apostle Joseph ay kinonfile namin yung mga composition ko from first Babad hanggang sa pangatlo, hanggang sa third Babad. And then, Danny B or Danny De Vera, The Best of Danny De Vera, kasama ko ang Diyos. Yun yung fourth album. And then yung panglima, yung mga Batang Babad. Okay. Sa mga Batang Babad, actually may mga composition din ako doon na in-insert ko na lang. Okay. So, ganun karami, guys. Yung mga kanta niya, meron siyang sariling album. The Best of Danny V. Ang pantapat kay Gary V. Cassette tape pa nun. Cassette tape pa. Oo nga So, kailan kayo nagsimula mag-start ng composing ng kanta? Alam nyo, nung pumasok tayo sa prophetic. That was the... So, wala na po kayo sa GIL niyan? Oo, wala na. Okay. Kasi 1992 kami
Early 91, then 92, nag-start ang The Lord Send. So, nasa ganung year siya. So, 1996, yun yung ating involvement. Si Apostle Joseph from, that time kasi originally sa JHMT sila yung nag-start noon. And then, nagpaalam siya during that time na hindi muna siya sasama dahil that time pioneering din kami noon. So, pero 1996, so nag-involve na kami. Nag-involve na siya, so kasama kami doon. And then, after noon ay, yun, ang church natin ay talagang true prophetic. Yan, Hirinube, ganyan, ay dumaan tayo sa gano'n. Nagkalinisan ng buhay, expose ng mga dapat ma-expose, ganyan. And during yung irang yun ay doon ako nagkaroon ng first song. That yun ay worship song. Alam mo yun, yung Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang Panginoon. So yun ang pinakaunang niyo. Yun ang unang-una ko. Binigay ni Lord. Anong inspiration behind dun sa kantang yun? Very good question also. Kasi nga, that time din ay may mga tayo, may mga satellite sites sa mga provinces. No? Uuwi ako ng Bicol. Sa Bicol ko na-create yun eh. Yung time na pauwi ako noon. Kasi sabi ko, Lord, hindi naman mapunta sa Bicol eh, kung hindi ikaw ang dahilan. Hindi ako mapunta ng Ilocos, kung saan lugar. So it dawned on me, sabi ko, Lord, yung kabutihan niya. Sabi ko, Lord, hindi naman ako makakapunta rito. So gusto ko lang, anong gagawin ko? But because of your purpose, yung layunin mo, nakita ko si Pastor Fini, nakita ko yung magagandang tanawin eh. Nakita ko yung volcano, ganyan. Yung mga iba't ibang mga tanawin eh, ang gaganda, ganun. So sabi ko, Lord, ang buti mo, Lord. Sabi ko, ang ganda na nilikha mo. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Ikaw lang ang Diyos talaga. Ganun. Kaya yun ang title, Ikaw ang aming Diyos. Simula noon, yung lyrics ay ang bilis eh. I believe that is what you call, yung sinasabi ni Apostle Joseph, that's song from the Lord. Yun ay ang new song kasi, yung composition sa atin is a new song. Song from the heart. Yes. So yun ang naging tema. Yung sinabi mo na sa paano ba nag-come up na gano'n. Because of the goodness of God, the creation, gano'n. Kaya sabi ko, Lord, salamat dahil may buhay. Salamat dahil may ganitong tanawin. At higit sa lahat, salamat dahil ikaw ang gumawa nito sa buhay. Yan. Ganda. Kasi, when it comes kasi sa composing, normally, di ba, may mga times na ang nauuna yung melody, may mga times na nauuna yung lyrics. Yes. So, during that time, ano po yung nauna? Alam mo, kadalasan, chorus eh. Chorus. Oo, chorus eh. I have a lot of song, even sa album natin, ako ang chorus, si Aja ang stanza. Okay. Gano'n. That time naman, teamwork ako talaga. ang stanza, bihira si Aja ang chorus. Pero most of the time, meron ako mga song na hindi tapos. So, ang ginagawa ni Apostle Joseph, siya nagtatapos. Okay. So, mga ilang songs, siguro we have mga 4 or 5 songs na combine kami. Ganon, kadalasan, ganyan. So, yun. Pastor Pini, hindi siya yung, pagka nagkikreate ka ng song, nagko-compose ka, or creating a song to the Lord. Most of the time, melody. Yan, sa akin. Melody. Kaya may mga may mga recording ako na melody lang. Wala siyang lyrics. Okay. Pero may time naman, Pastor Pini, may lyrics, walang melody. So, it depends on how you listen. Maging sensitive ka dun sa kilos sa Diyos. Ang ganda minsan naman, diretso buo. Talagang sasabihin mo, Pastor Pini, hindi ako ito, si Lord to. Naging vessel lang ako. Yes. Ganda. Kasi, meron akong nakikita kahit sa pagdating sa secular, yung mga producers or mga composers na gumagawa ng mga kanta, may mga times na na-utter nila yung melody without lyrics, parang hinaham lang nila o kaya random lang yung words na lumalabas, gano'n. Yes. And then all of a sudden, papalitan na nilang lalagyan nila ng lyrics gano'n. So, ganun yung mostly po na nangyayari sa inyo. Yes. Na either meron ka ng melody na may lyrics na. Yun ang madalas na nangyayari. Yes, oo. Meron akong isang natin sa album natin, yung papurihan sa tugtog ng trumpeta. I don't know if you heard that song. Puro ganun lang ako dahil. Punta kami sa mga conference, puro ganun ako. Ginagawa ko, nire-record ko lang. Yung pala ang lyrics na nasa sounds mismo.
Papurihan sa tugtog ng trompeta. Ganyan, Okay. Purihan sa tugtog ng tambol. Ang lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin. Sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. So, yung paglapat, yung pa isa eh. Yung paglapat, minsan kasi, dapat yung rhyme din, di ba? Yung maganda yung sound niya at the same time. Hindi awkward yung lyrics, di ba? Tama, di ba? Yes. So, good thing, may kanta na ginawa ko sa salmo talaga. Katulad ng yung papurihan sa tugtog ng trompeta. Saktong-sakto. Oo, kaya sa mga matutuwa ka, ganyan, So, isa din sa hinahangaan ko po sa inyo, kahit din kay sila Daddy, si Apostle Joseph, na pagdating sa lyrics na Tagalog, ako kasi nakatry na ako na gumawa ng kanta, di ba, dalawa? Pero English. Kasi for me, like, when it comes to English, mas maraming variety na words. Marami kang, kasi siya sabihin natin universal language siya. Pero when it comes to Tagalog, may mga, ayoko kasi sa pagdating sa lyrics is parang nagiging redundant, na paulit-ulit mo lang sinasabi. So, it takes genius, sabihin natin genius, na to make certain lyrics na sa Tagalog. May mga lyrics nga na malalalim. Like ako, di ko alam na kung ano ibig sabihin ng mga certain Tagalog words kasi either ito ay lumang salita na o kaya talagang malalim pagdating sa Tagalog. Pero kayo po, every song na kung saan nakakompose niyo, I do not see any redundancy. Na talagang, yun nga, masasabi niyo talaga si Lord ang nagbigay. Oo. So, may mga times po ba na during kayo nagko-compose na may mental block kayo? Like, parang hindi bagay itong lyrics na to, parang ayoko ng ganitong melody, ganun. May mga times po ba na nangyari yun? Yes, oo. Kasi may mga time, kumaga, pipilitin mo yung isang bagay na kung gusto mong ipasok doon sa pinaka-liriko. Pero hindi siya akma talaga. Ganun. So, ang gagawin ko na lang, actually, gumagamit din ako ng, let's say, halimbawa, ano kayang akmang salitaan, ganun. Titignan ko sa diksyonaryong Pilipino. Ganun. So, di ba, merong synonym, di ba? Nakikita mo, mga magkakasamang salita na magkakagrupo na naaayon dun sa gusto mong bigyan ng kahulugan. So, ganun. So, nakita ko ito, medyo magka-rhyme siya. So, kukunin ko siya. Ganon. Pero may time talaga, Pastor Finney, it's purely, hindi ko yung yung likha ng mismong liriko ay talagang originally from God. Talaga. Kaya nga, mamamangha ka because sabihin mo talaga, hindi ko to pwedeng i-own. I'm just a vessel of God. Okay, so na-develop po kayo doon and then yun na nga, meron na kayong mga certain albums and then you along with my dad started na going out, nakakapag-concert yes, po kayo. Babad tour during tour. that time. So, tell us kung ano yung experience, ano yung mga experiences niyo during that time. Alam mo, that time, nakakatawa dahil syempre, from south to north di ba? Merong isang senaryo dito sa Tigaon. Alam ko sa Tigaon yan sa Bicol Talaga naman, yung welcome sa amin, may banner pa. Welcome, Babad Tour! Babad sa Presenda mo, tour, ganyan. So, malaking banner, makikita mo. Sama yung bang talagang i-humble ka ni Lord dahil etong mga kapatiran natin, talagang they are expecting na tayo, syempre, mga Pilipino, ganyan, di ba? Yung OPM sa mundo, di ba? Pero tayo, ito, yung originally, ay para sa Diyos, Kasi during that time, mga kanta natin, kilala na rin, Because of DHMT nga. Kaya, yung iba nga rin, even yung mga title ay sila na nag-create kasi hindi nga nila alam yung pinaka, title nito. Tulad ng awit ng ating Apostle Joseph, yung awit ng puso, Ayaw kong magkulang. Pagising sa umaga. Oo, ganyan. Pero nakakatawa nga yung warm welcome ng mga tao doon, yung uhaw nila at gutom talagang maranasan ng Panginoon. So, isa yun sa nakita kong tawag rito, kakaiba dahil very, yung pagtanggap ng mga kapatiran ay ganun na lang kainit sila, And then, tawag rito, even yung mismong, natin, let's say, yung ating coordinator or yung mismong nag-invite sa amin, pastor, ganyan, ay makita mo talaga, sila,
talagang welcome tayo sa kanilang lugar. So, na medyo na-advance kayo, pero before po kayo nag-start ng mga babad tour, ganun, paano naging process na kumalat yung mga kanta, sumikat yung mga kanta? Actually, ano yan, Pastor Pini, kasi sila Apostle Joseph, pagka sila ay nai-invite sa Hirinobey as a speaker, ganyan, sinasama kami ni Aja, ni Apostle. Kami ang pinaglilid ng worship, ganon. So, time to time, nai-introduce natin yung ating mga kanta. Ganon. Okay. So, whenever si Aja ay mag-speak siya sa isang church, ganon, with the JHMT, Hirinobey kasi usually nung ginagamit natin. So, pag walang worship team, and most of the time, wala eh. Oo. At saka yung paano, may marunong mag-flow ba? Ganon. Kasi, sa mga conferences na katulad ganyan, kailangan talaga kaya mo i-handle yung tao. Kasi lalo pa sa simula. Hindi kayo kilala. Oo. Kasi usually, kahit ang evangelical, Baptist, na-open sila, pero paano mo sila dadalhin doon sa larangan ng pagsamba? So, katawa lang. Dahil may mga kanta tayo, mababagal, may mabibilis, yung baba sa presensya mo, merong kasama ko, andyan, binabago araw-araw, ganyan. So doon na i-introduce na natin ating kanta. Okay. So wala talaga siyang parang promotion, no? Wala. Talagang yun lang, talagang pinakalat ni Lord. Yun nga, promotion. Kasi ang ginagawa, Pastor Pin, siyempre, iba't ibang churches yan, magjo-join. So pag nalaman nila yung kantang ganito, oy, introduce namin sa church namin yan. So ganun. Kaya nga, kaso lang siyempre, merong iba na naiiba na yung todo. So yun yung nangyayari. Na pag narinig po yung kanta ninyo, gusto nilang ma-introduce sa church nila. So parang i-invite kayo. Ganun. Yes, oo. So doon nagsimula yung mga tour. Yun din yun. Doon din nagkaroon. Nagtatanong sila kung nagkaka-conduct tayo ng symposium. Ganyan. Okay. So yun, kasi during that time, boy na ba ako? Hindi pa ata ako boy. Malit ka pa noon eh. Malit pa. Pero boy na ako. Pero boy ka lang no. Pero kailan mo nag-start? Anong year po nag-start yung mga tour ninyo? 97. Wala pa ako. Wala ka nga. Si ate po. 98 po ako eh. Oo, 97, 90. Yan, dire-diretso na yan. 97. Pero most likely, ganyan, mga 97. Naalala ko kasi one time, merong tayong, wala ka pa no. Meron tayong concert. Mga nganak pa ng mami mo, ikaw yun. Okay. Dito sa, Kalalang. Alam ko sa Ubando. Sa lugar ng Ubando. Ganyan. Nagkaroon tayo ng worship doon. Si daddy mo nga ay, during that time, buti tapos na yung concert noon, tapos alis siya kasi mahangan ng si mami mo. Ikaw nga yun. Okay. Yung pala yan. Ang galing. Okay, so, ayun, nasimulan na ng promotion ng songs and then started na po kayo nagkaroon ng mga tours. Ito ang gusto ko pong malaman. Paano nyo po, kasi nabanggit nyo kanina pagdating sa may mga experiences kayo na nakaka-humble because of the warm welcome ng mga tao. How did you and the rest of the team na kasama ni Dad part ng Babad, how did you guys handle the fame? Kasi sabihin natin, di ba, nakilala kayo. So, yes, oo. Obviously, talagang andun yung fame. Pero kayo po, like, personally, how did you handle? Kasi syempre, kayo yung nagpapakantay, kayo yung frontline. Totoo. Di ba, pagdating nga sa mga banda-banda, mostly, mga tinitilian. Either yung drummer o kayo yung nagpapakanta. Nakalala ko, merong isang concert kami. Alam ko sa Sikatuna ba malapit yun? I love you, Kuya Dan. Pero ano pa, siyempre, single ka pa noon that time. Pero good thing kasi siyempre, meron tayong leader na nagpapaalala sa atin. Tama. No, na we give all the glory to God. Kumbaga, ang kagandahan, no, Pastor Fini, inanda na kami ni Apostle Joseph before kami, siyempre, glamour, andyan. Yes. Inanda na kami. We have two principles in the Lord's and until now talagang yun ay nakatatak sa aming puso. No? Yung bang, number one, you must be spirit-filled. And number two, spirit-skilled. Yung sabi niya dyan. So doon pa lang, nakikita mo na you don't need to depend on your own strength, on your own abilities. Ganyan. So doon pa lang ay tawag rito ay nag-guard na yung heart. No? Although, syempre, may mga temptation pa rin, Pastor Pini. Syempre, sa personal level mo, di ba? So, you have to humble to God and
always bring back all the glory to God. So, ano mga accomplishment. So, yun. Hallelujah. Mga ilang taong kayo nun? That time, siguro nasa na rin ako noon, 20s na rin. Oh, may Early 20s. Early 20s. Mga ganyan. Yung mga normally, mga ganyan yung mga talagang malakas ang temptation. So, nabanggit ninyo na during those times, may mga na tumitili-tili, pero single pa kayo. Oo. And now you've been married for how many years? 23. 23 years. Okay, yeah. so 23 years. Ano naman po ang storya ng love life ninyo? Praise the Lord. It's a long journey. Pero exciting kasi sa atin noon ay hindi pa yung unlike ngayon, meron tayong age bago pa pumasok ng relationship, ganyan, no. That time ay hindi pa kami ganun wala pang age bracket regarding. Praise the Lord. Oo. Kasi nga yung aking tawag rito, ex-girlfriend, which is my wife, no. Ngayon ay disciple ko siya. Kasi ginawa ni Apostle Joseph noon, parang groups. Yung bang discipleship with a partner, ganyan. Siyempre, that time. One-on-one? Oo. Okay. Ganon. Hallelujah. So, nakapartner ko si Sir Ilada. No? Rosana ang kanyang pangalan. Tawag rito. Pero talagang that time walang. Ilang taon? Siya ay 16. 16. Oo, ako kasi ko sa kanya 6 years ako, 5.5 years ako sa kanya. Advance, no? So 16 siya noon, 21 ka? Yeah, mga ganon. Buti hindi ka natulpo. Minor de edad. Actually, ang nangyari ay hindi pa talaga wala pa kami relationship. Wala pa nabubuo na damdamin ganyan. Kasi si Sir Ilada, meron siyang 4 na kaibigan. During kasi that time sa JL, nung time na kami ay nagpaalam, no, kami. Sila baguhan sila during that time. Ganun. Which is actually talagang, hindi naman talaga sila JL pa kagad, umaatin-atin sila. No? And then dumating yung time na naging close kami with yung grupo niya, sila Olga, yan si Josephine Buisa, yan sila Christina, and then Rosana. 4 yan Gano'n. Fantastic Four ba lang doon? Hindi. Bali, yan magkakaibigan. No? Dito diyan sila nag-aaral sa Valnat. No? Hallelujah. Kaya umaatin-atin sa atin, gano'n. Tapos until that time nga nag-start tayo ng ministry, so sumama sila. No? Ibig sabihin, dahil wala naman talaga sila involved doon sa atin. So doon na nagkakilala, and then that time yung aking kaibigan at kaklase, no, yung si Dante Ganda, no, ay ayun, magkakalapit kami. And then yung mahilig kasi kaming mag-follow up Punta kami sa mga ganun. So until that time na naging youth natin sila kasama sa ministry, gano'n. Ni-disciple na natin. Yun, naging malapit ako sa family nila. Kasi ang hilig ko noon, Pastor Fini, pupunta ako, halimbawa kay Rosana, kay Ilada, may dala akong gitara. So nag-praise and worship kami doon. Punta rin ako kay Olga, punta rin ako kay Christina. Ganun ang ginagawa ko noon. So until that time, actually itong mga to, tinutokso ko, hindi naman kay Ilada Doon may pangalan si Olga. Yung Olga kasi matangkal, Pastor Pini. Tsaka almost ang edad, mas matanda kay wife, kay Ilada, ng mga 3 years ata, mga gano'n. So, ibig sabihin, kung kami noon ay 3 years lang, di ba? So, may kaya, ganyan. Gusto rin ako ng parents niya, gano'n. Somehow na, si Olga, ganyan. Pero during that time, I tried also na mag-pray din. Ganun. Pupunta rin ako sa kila Olga. Kinonsider ko yun na dalaw nga ako. Kasi malapit ako. Malapit ako sa magulang ang bahay dyan sa Arbor Town. Ganun, laki ng bahay. So, pero wala. Hindi talaga kasi pag pupunta ako doon, wala siya. Ganun, may pinupunta. So, hindi talaga nagkakataon. Hindi nag-align.
So, during that actually, 21, 22 years old, nag-pray na rin ako kay Lord. Nag-pray na ako. Lord, sino ba yung ano mo? Sino ba yung kalooban mo? Pero, all time, pinagpipray ko rin that time si Olga. Pero habang nagpipray ako, Pastor Finney, ang tawag rito, sa aking vision, may dumadaan na picture. Yung picture ni my wife, si Lada. Ganon. Sa Lord, hindi yan. Hindi yan. So, pray pa rin ako. Every time pray ako, kaya meron. Nandiyan yung picture. Ganon. Lord, hindi po yan. Lord, ganyan. Pero nung time na, pray pa rin ako kay Olga noon. Pero nangyari, talagang wala na akong kahit na makita ko siya, wala akong affection. Ganyan. Everything. So, Lord, nagtanong na ako, bakit mo, Lord, pinapakita sa akin itong picture na ito? Bakit si Ilada? Ganon. So, nung time na yun, sabi ko, sige nga, Lord. Nag-pray na ako, Lord. Pinag-pray ko na rin si Ilada that time. So, ganyan. Nung pinag-pray ko siya, hallelujah, malambot yung puso ko. Ganon. May nangyayari sa loob, sabi ko. Tapos every time nakikita ko siya, ganon. Dati naman, pag nakikita ko siya, hindi naman ako kinakabahan eh. Pag nakikita ko siya, kinakabahan na. No? Ano ka? So, that time, meron nga kakatuwang nangyari dahil itong si Olga, no, ay nangyari that time, nagdibu. That time, nagdibu siya. 18 years old siya. Ay nangyari ako yung nag-pray. Ako yung nag-host doon. Dalawa kami merong isang kaibigan namin si Andrew si Jel din. Kilala ni father mo rin yan Siya nagturo ng keyboard. Nag-host kami. And then ako yung closing prayer. Oo. That time, may binubuo na si Lord sa damdamin ko patungkol kay Lada. Ito yung nakakatawa at nakakapahiya. Kasi ang dami puro kabataan. So, pinagpapray ko na si Olga na. Closing prayer na So, sabi ko, Lord, palain siya. Ganito, ikaw po ang kumilos sa kanya. Sa oras to, Lord God, lunasan man, Lord God. Ano man, saan man siya, Lord, pumunta, Panginoon, pagpalain mi si Rosana. Ugulat ako. Kaya pinag-pray ko si Olga. Ano ko pa sa akin? Rosana? Ganun. Sa karamihan ng kabataan. Kaya marami nagpapag-pray ako. Ganun sila. Kaya ako naman, patay mali siya na lang ako kuwari. So, ginawa ko, tinuloy ko lang yung prayer ko. Pagkatapos ko mag-pray, in Jesus' name, amen. Ayan na, biglang ingay na. Ganun. Ganun. Isa-isa nakakatuwa, Pastor Amy. Na during that time, may nilalagyan na si Lord sa puso ko galing. Kaya, kaya, di ba? Ano ba yun, tawag rito, in front ng kanyang mga klase. Buti natin, wala si Rosana. Wala siya. Hindi siya. Okay. Wala siya. Safe. Isa yun. So, nung nagkakilala po kayo, nasa teenage na ba Teenage na po yan. Okay, then, 91, 92. Paano nagsimula yung courtship? Kaibigan ni Rosana, ni Ilada, si tita mo, Jocelyn. So that time syempre, during that time, syempre, sensitive na tayo sila regarding sa sino yung kalooban ng Diyos. So, ang nag-guide sa kanya itong si Jocelyn, si Sister Jocelyn. Happy. Hallelujah. At, ayun, dumating that time na, actually, sabi niya, nag-a-advise din si Sister Jocelyn sa kanya, tita mo, na, hindi, i-consider mo si ganito, which is ako nga, gano'n. That time, hindi pa naman ako nagsasabi rin sa kanya, kasi sinato ko sila, siyempre, kayo lang sasabihin na siya ay aking pinagpipray, gano'n. Pero talagang minor de edad. Yun lang. That time, nag-open ako sa kanya. Pero kaya nga, 6 years before kami, matagal talaga. Kaya, sabi nga nila, grabe ka. Gantong teenager pa lang, binantayan mo na yung Kasi actually, totoo. Kasi, that time, syempre, nag-iingat ka rin, di ba? Syempre yung principle na kung saan ay mahirap yung long engagement kasi doon yung maraming pwedeng mangyari. Yes, tama. Na wala sa panahon, ganyan, di ba? Exactly. So kaya, alam ko, ako,
ilang taon ako noon? 24 years old si wife. Nung kami ay kinasal. Okay. 24 years old ka. So ako ay nasa 30. 30s. Ganyan. So praise God. And everything, during that time talagang, si Lord nag-open talaga sa niya, nung nag-open ako sa kanya, sabi, pray kita. Hindi naman niya ako ni-reject. So sabi niya, sige, pag-pray natin. So, that time, inaalagaan namin yung relationship through the Word of God. Pag nakikita kami, Word of God, dadalaw ko sa kanila. And then, magpipray kami. Ganun. Until that time, yun, hatid sundo na ako sa school. Smooth. So, smooth talaga. Oh, smooth. Tapos pati yung duty. So, yun nga, anong nangyari ay dun sa relationship na amin noon ni Ilada ay nakita ko talagang yung na-correct din kami kasi. Mayroong pagkakataon na na-correct kami. Kumbaga, di ba, wala nga tayo age bracket. Pero yun, nagkaroon na siya, ganun. So, dumating din yung point, Pastor Finney, na nag-start all over din kami. Okay. So, Ang ginawa niya, nag-ano muna kami, break muna, ganun. And then, I start ako saan mang ligaw uli sa kanya. Ilang taon na kayo yan? During that time, Nung nag-restart na? nag-restart rin, mga 20, I think 30 ako. Siguro mga 20, 24, 25, mga gano'n. Or mga ganyan. So, 26, 27, mga gano'n. Ikaw, apo. So, gano'n. Okay. So kayo palang dahilan bakit merong hindi lang merong ako, age restriction. Oo, marami kami. Kayo pa. At kay tita mo, tito mo, ganun din. Oo, okay. tita Jocelyn mo. Start all over again. Mas maganda na magsimula di ba? Tama. Basta ang principle, huwag ka mangliligaw sa kanto. Huwag sa labas, kundi paalam ka, tapos sa bahay. Yan. Pero during that time, wala kayong kakompetisyon? Ako? Wala. Wala. Never. Wala talaga. Smooth. Nag-iisang ikaw. Yeah. Sa magulang naman po niya, wala namang problema yung... Wala kasi, talagang, yun nga, kasi ako, jolly person naging kaibigan ko. Kahit sila kambal, maliliit pa yan. Nauuto ko yung mga yan. And then, tawag rito, malalapit na sila sa akin. Yan. Kahit si Romel, yung kapatid na lalaki, ganyan. Which is drummer din natin. Naging drummer natin yung sa Quezon City before. So, okay, kahit mga tito. Tito niya, naging kaibigan din natin. So talagang hindi lang siya yung niligaw niya, talagang pamilya talaga. Oo, pamilya. Winning niya yung heart kasi ng actually, pamilya. mga tito niya, umatin din sa atin. Tito niya, tita niya. And naging malapit kasi madalas nga ako sa kanila. Ayan. So, ito na. Paano na yung time na nag-decide na kayo magpapakasal na? Wow! Perfect. Hindi, maganda yan. Kasi alam mo, ilang beses kami nagplano na, let's say, ganito, kinasal kami 2021. 2001, 2001. Ay, nangyari ay, yun ang gusto ng Diyos. Pero nagplano kami ng, tawag dito, 1999, ganyan, mga ganun. Hindi talaga, hindi 2000, hindi rin Although mayroong budget. Pero nung 2001, sabi ni Lord, doon kami magpakasal. Wala kaming talaga, enough budget during that time. And applicable talaga yung, tawag rito, sa John chapter 2, di ba? First miracle of the Lord Jesus is yung sa wedding at Cana, yes. di ba? Hallelujah. So naranasan namin yung miracle of God. During that time, to be honest, ang pera ako is nasa 5K lang. Pero yung almost ng namin, ginastos namin ay nasa 100K. Wow. Talagang it was really amazing ginawa ni Lord sa amin. Kasi may sumagot nung yung kanyang pangkasal, damit pangkasal, ay merong sumagot, ganyan. Kahit ako, labas loob, lahat yan, gifted nga. Oo, talagang lahat, kahit sing-sing. So, almost talagang wala kaming malaking ginastos, talagang provision ng Diyos sa amin. During that time po ba, pastor na kayo sa QC? Or hindi pa? Oo.
ano na ako, pastor pastor na ako. During that time. Mm-mm. Bago during that time. So nung pagkapasok niyo po ng married life, how do you say yung mga naging ups and downs, mga naging struggles? So syempre kasi first girlfriend niyo po ba siya? First relationship? Oo, first relationship. So yung Actually, no, ano siya, yung isa kasi, ano siya parang infatuation nangyari lang. Ganun. Pero talagang doon kami, this is my first time. So yun, paano po kayo from binata din? Nag-adjust. Po nakapag-adjust. Siyempre, galing kayo sa binata na, I love you. Diba? Famous kayo, no? Pinagtitilaan kayo, and then all of a sudden, naging married po kayo. How do you handle? Actually, may mga, may mga situation din kami na, let's say, siyempre, may nagbabantay na sa'yo eh. Diba? May mga pagkakataon na nililiman ng wife ko, uy, gano'n. Tawag dito, pag nakipag-usap ka, gano'n. Hindi na pwede katulad ng dati nung binata. Nililiman niya ako sa gano'n. Gano'n ba? Oo, masyado kang pangkarutan. Friendly. Friendly gano'n. So, nililiman niya ako doon. Tapos, may mga pagkakataon na, siyempre, since noon man, ay tayo binabantayan din natin yung mga hawak-hawak, ganyan. Tama. No? So, yun. May time, syempre, may maipagkamay sa'yo, gano'n. Kahit doon, may mga time na i-remind ako ng wife ko, ganyan. Na, syempre, iwasan yung hawak-hawak, gano'n. Everything there. Pagkamay ka, gano'n siya, tatapakin, ganyan. So, may mga discussion din kami sa gano'n. Pero, sabi niyo po bang jealous type si Sir Lando or hindi? Meron. Meron. Meron siya. Kahit ayaw niya. Ang pogi niyo. Hindi, pero... Lalo na tama ka kasi nga lalo na body of Christ yan, di ba? Pero ako naman, syempre, hallelujah, pag ganyan, titingin ako sa wife ko. Yes. Di ba? May responsibilidad din kayo na protektahan din syempre siya. Na wag siyang, di ba, mag-isip ng tiwala. Kailangan yung bantayan. Yes. So, normally kasi, di ba, pagdating po sa marriage, mga first few years, normally talaga, mahirap yun. Kasi mag-a-adjust ka talaga. Yes. So, paano nyo nagawa during that time? No? Kasi, ako that time kasi ang heart ko noon talagang full-time na ako noon eh. No? Tapos siya, nag-work. No? Hallelujah. So, pagkakataon talagang, mayroong mga sacrifices. May time na uuwi siya galing work, wala ako, nasa ministry. Pagka naman, time na sa bahay naman, siya naman, may pasok, mga ganyan. No? Yung siguro isang bagay, yung communication, very important. Yes. Very important. Nasaan ka na? Ganyan. Anong oras ko uwi? Ganito. Everything. So, yun ang kaya naging smooth yung relationship because of yung communication is very important. Ganon. So, same time, mahalaga kasi may oras ka talaga sa. Yes. Lalo pag pareho ko yung, siyempre, as full-time, marami kang ginagawa, siya busy, Pero, see to it, mayroong araw na magkaroon kami ng bonding. Yes. Very important. Tama. And it's something na matututunan din, diba? Mga ibang mga kabataan na nandun na sa tamang edad, na when it comes to relationship, it's really a responsibility. Yes. More than just about feelings, di ba? Kasi kung feelings lang lagi, feelings come and go. Nag-fade yan. Siyempre, lalo na kapag nag-aaway, may mga nakapagbitaw ng mga masasamang salita, masasakit ng salita. But, yun nga, if we do not truly know the love of God, mahirapan tayong mag-express ng love with our fellow brethren and most importantly sa spouse or sa asawan po ninyo. Kaya, nakakatuwa din, marinig. Kasi, hindi ko naman alam po lahat ng mga nangyayari po sa inyo. Pero hearing now is something that we can all learn. Mga bata, kabataan, or even mga young adult. So, may mga times po ba na nag-struggle kayo na, Lord, talaga bang itong kalooban mo? During the time na kasal na kayo? Kasi may mga ganong times, di ba? Na like, actually, nag-aaway, gano'n. May test. Never ask question about kung kami ba kalooban ng Diyos, kundi
yung turuan mo ko, Lord, na matuto pa paano ko i-handle yung situation. Yun. Pero never doubted about the will of God na kami. Yun nga, mahalaga kasi yung word ng Diyos. Okay. No? You can receive only what God is given from heaven. Ano yung binibigay ng ano. So, more on, Lord, teach me. Teach me to become a good husband to my lovely wife. And then, katapos nung naging husband kayo, another level naman is yung anak. Ayan na. Oo. So, paano naman yung transition na yun? Oo eh. Gano'n po ba katagal bago kayo nagkaroon? Actually, 1 year lang. 1 year lang din. Okay. 1 year lang. Talagang, ang katuwa kay Lord, kasi hinihingi talaga namin. We pray to God, Lord, this year magkaanak na, mabuntis na si wife, di ba? At the same time, yun talaga hinihingi namin yun eh. Hinihingi namin anong year, pinagkalooban ni Lord sa amin. Kasi that time, nag-duty pa siya. Tapos, Lord, ang ang panganay namin, gusto namin lalaki. Talagang we pray to God. Okay. Yan, kaya lumabas si Isaac, Issachar, and then ngayon Isaac yung kanyang kabinet. And then, Lord, gusto namin 4 years ang agwat. Nangyari ulit. Wow. Oo, ganun. Babae. Yan. Lumabas naman si Kepira. Praise God. Etong pangatlo, bahala ka na, Lord. Hindi, ibig sabihin, actually, kaya nga medyo malayo yung gap ni Kepira at saka ni Caroline ngayon. Kasi okay na rin sa amin na kahit dalawa. Oo. Pero sa amin, Lord, open pa rin kami, Lord. Kasi si wife, until now, si wife, hindi naman siya hindi siya ligated, hindi siya nagpatali, ganyan. Ako gusto ni tali. So, gano'n. It's normal, gano'n. So, yan, lumabas 8 years ang agwat nila. From Kepira to Caroline. 8 years. So, na-doble from 4 years na. Yes, oo. So, yung adjustment po sa inyo that time, not only when it comes to finances, pero how do you handle yung pagkakaroon ng anak? Kasi, normally, di ba po, wala kayong experience. So, it's the first time na ikaw ay tatay. Oo. And, yun nga, ang kagandahan po sa inyo, nung sinabi nyo kanina, when it comes to being a good husband, you prayed for it, for God to teach you. Ganun Hindi din, tama eh. Wala kang idea eh. diba? Ganun din po ba naging way nyo nung kayo ay nagkaroon na ng anak na, Lord, turuan nyo po ako naman. Yes, kasi during that time, Pastor Pini, ang isa sa naging struggle na mag-asawa, yung pagbabantay. Halos madaling araw. Kaya ganyan. Pakiramdaman. Pero good thing, nangyari mo sa amin yung gano'n, hindi naman madalas na yung minsan mapaparamdam mo na, ikaw muna, ganyan. Pero, siyempre, ako, tinitingnan ko na lang, siyempre, lalo na yung wife ko ay, minsan, siyempre, 3 months pa lang si Isaac noon, Issachar noon. 5 months pala, nag-work na uli siya. Ganon. So, may mga sacrifice talaga. Matututo ka, gigising madaling araw, papalit ng diaper, ganito. Tapos, siyempre, minsan active si Isaac, minsan active sa madaling araw eh. Ikaw gising, tapos siyempre, papasok si wife, ganon. So, mga ganon. Siyempre, lalo na, siyempre, nasa satellite kami ng Quezon City before, di ba? Tira kami sa condo, ganyan. Yung ba mga ganong pagkakataon talagang matututo ko wala kang nanay, wala kang ibig sabihin na pwede sabihin pag-iwanan na. Di ba? Usually ganun, may mga tita ka, ganun. During that time. Kaya, praise God. Pero ano naman po, in your evaluation po sa sarili niyo, parang masasabi niyo ba na kung paano kayo pinalaki ng mga magulang ninyo ay somehow nagagaya nyo din kung paano nyo? Oo. Nakatulong yun. Alam mo, nakakahiyaman no na tanggapin nung ako'y nag-asawa, hindi ako marunong magluto. Hindi ako marunong magluto. Hindi ako marunong totoo lang. Hindi ako marunong magplancha. Parang gano'n, pero yung ayos na ayos, ganyan. Kasi nga, ang mother ko ay masyado kami na-pamper nung kami mga bata. Pero ako nakita ko lahat ng sacrifice ng mother ko. Pero yun na lang, nung nag-asawa ko, sabi ko, Lord, nung pa lang,
supposedly dapat natutunan ko na ito. Yan. Pero yun namang panahon na kung saan yung bago-bago kami ni si Sir Ilada noon. Tanong ko sa mama ko, Ma, paano magluto ng pakbet? Paano magluto ng ganito, ganyan? Ang bilis ko natuto. Natuto na ako magluto. Tapos si wife, syempre marunong din. Tinuturoan niya ako. So most of the time ako nagluluto. Na-enjoy ka niyo. Siguro kaya nyo din masasabi na mabilis kayo natuto kasi this time around, talagang ma-apply nyo na. Not unlike nung kayo ay wala pa kasawa, di ba? Kaya mga anak lang kayo, na kahit naman matuto kayong magluto, minsan may mga ganun di ba? Mga magulang natin, tuturuan tayo, pero pag nakikita nila na mali-mali yung ginagawa natin, ako na nga gagawa niyan, di ba? So parang, siguro din, hindi nyo nakita yung sense na matuto kayo magluto since siya na lagi nagluluto, di ba? Tsaka ayaw niya. Saka bunso ka din eh. Oo, yun pa. Totoo yun. Kasi, nga mga underwear namin, ano ko pa, ano ba kami na yan? Hindi, habang malakas ako. Ganyan, ako gusto kong gumawa na ito, ganyan. Kaya, somehow ganon, hindi masyado natuto sa... pero sa pagliligpit, walang problema yung hugas-hugas ng yan ang aming mga toka-toka kami. Yan, ang aming paglalampaso, pag-iigib, yan, walang problema dyan. Pero yung pagpaplansya, paglalaba, pagluluto, ayan, hands-off kami. Pero, bless God. Natuto talaga, ang dami ko natutunan ako yung nag-asawa. Maglaba, magluto, syempre maglinis ng bahay din. So, dami. Tapos nung nagkaanak, magpaligo. Oo, lalo na yun. Magtulog, sensitive. Oo. Magpa-burp. Yan. Isa yan, hirap magpa-burp ng bata. Kaya Paul ko nga lang nalaman na pag ang baby pala, pag sinisipon, like yung sinisip-sip, ganun pala. Oo. Tapos Isa Carnon. Meron pagkakataon niya, si wife, meron siya binibili yung isip niya gano'n. Okay, minsan pag talaga, isip-sipin mo. Oo, may time, pag sisipin, sumasama eh. Pero di, okay naman. Pero buti di kayo maselad. Hindi, anak ko naman nun. Lagyan mo lang asukal yung pwede. Nung mga bata pa lang kayo, syempre, minimerienda nyo din yung kula. Hindi, pagka-iba, pag anak, talagang kaya mong tiisin yung mga ganung bagay. Oo. Siyempre, hindi ka sanay humawak ng dumi. Di ba? Pagka sanay ka na yun. Dali lang, punas mo lang. Pero buti pagdating po sa finances, yan, maganda yan. Alam mo, yung blessing ng Diyos, yung provision talaga dyan, totoo yun eh. Walang sino mang nagtiwala sa Diyos. At umaasa sa Panginoon, mapapahiya. Yan yung principle lang ng salita ng Panginoon. Talagang well-provided, everything. Alam mo, nakaranasan namin, Pastor Fini, isa sa, yan si Isaac, may sumagot ng kanyang diaper, simula from small, medium, large. Usually, yun ang yun ang mabigat, yung ganyan. Oo. S20 Oo, diaper lang natin. Pero that time, talagang merong isang kapatiran ay talagang nag-commit siya na sasagutin niya from small to large na to XL na kasi ito yun nagtatrabaho din siya sa ganung tawag dito sa mga bilihan ng hagis nga, alam ko hagis nga during that. Tanungin niyo din Apostle, yung nagbigay kay Isaac, baka pati yung adult diaper sagot din. Oo nga, hindi. Alimutan ko na kaso wala na siya doon eh. Wala na. Nasa crocodile. Hallelujah. So ganon, natanong mo yun, talagang well-provided, ganyan. And doon nga yung time na dumaan ako doon sa so much privilege. Hindi ko na-handle yung blessing na dumarating sa akin. Hindi ko siya tinapatan ng accountability. So much privilege in the ministry. God's provision, siyempre, mga anak namin, lalo na pag-apostle ka, lalo sa apostolic government, ganyan. Siyempre, kung meron man privileges yung mga anak, di ba? So, sa ganung naman, tututo naman sila, siyempre, we have to thank the Lord, ganyan kayo maging responsable, ganyan. Pero yung blessing ng Diyos, ako, isa sa pagkukulang ko, hindi ako talaga naging
accountable dun sa mga ibang sa mga pagpapalang dumating. So, wala kayong privilege. So, hindi pwedeng hindi siya tapatan ng accountability. So, doon. So, ayun, nandun na tayo sa topic na yun. Oo, ayun na. Ayun na. In what way yun po hindi natapatan pagdating sa accountability? And if you can do your best, try na kung saan yung narrative talaga ay may-lay down. Oo. Para din sa kapakanan na mga manonood. Maganda yan kasi yun nga, ako, natutuwa ako sa Lord dahil yung ngayong name ko is Enoch, dedicated and discipline. No? Yung in regards doon sa discipline, gumastos. Ganyan. Let's say, mapagkakataon kami talagang, most of the time, hindi na kami kumakain sa loob ng bahay. Sa labas na kami kumakain, ganyan. Tapos nang kumain, sige, labas tayo, ganun, everything. So, ang gusto ng mga bata, papasyal mo sila. Lalo during that time, nag-Hong Kong pa ako noon. Papainiring tayo sa Hong Kong noon. No? And ako, hindi ko naisip na mag-save, ganyan. O yung bang, di ba, mayroong levels of, yung account, responsibility, or yung, hallelujah. Yung principle na you have to save, ganyan, di ba? Hallelujah. Bali mo, wala ka namang utang, wala ka rin namang nakakabayad ka sa mga bills mo and everything. Why not save? So, kaya dun sa point na yun sa saving, hindi ako naging good steward doon. Kung tutuusin, ay merong talagang chance na makapag-save kami. Ganun. Kundi, hindi namin inisip yun. Ako personally. Although, syempre, that time, dalawang mga anak mo noon, di ba, ginagasosan mo sila ng everything. Pero meron pa rin, hindi naging good steward. Yun sabihin ko. Hindi ako naging good steward sa mga allowances and even LG na kung saan natatanggap ko. Ganun. Kaya, walang goal. No? Hallelujah. I believe, yung pagpapala, dapat talaga, unlike ngayon, syempre, meron tayo yung paano ka mag-protect your blessing, how to prepare your blessing and protect, ganyan, and pass the blessing. Wala pa tayo mga ganun. So, yung area yun, hindi ako naging good steward sa mga blessing. Okay, so we have talked about the beginning of your spiritual journey with God. We have talked about the highs, the fame pagdating sa pagtutur, the start of your love story. Let's talk about now the downfall. Yeah, and something na praise God. Yun talagang pinaka-ginagol ko kasi not a lot of people know kung ano po yung nangyari. Even myself kasi during that time bata pa ako. So, let's talk about kung ano po yung nangyari during that time. If you can start or tell na kung paano nagsimula. Oo. Kasi yung sa Quezon City, no. Ang vision keeper ng Quezon City talaga ay si Apostle Joseph. And Apostle Barnabas. So, during that time, syempre, most of the time kami ni Apostle Joseph yung magkasama, di ba? Lalo sa PIA, ganyan. Kami yung body-body ni Apostle Joseph. So, syempre, Quezon City yun. Ako, much involved sa PIA. Syempre, area namin Quezon City. So, naisama ako ni Apostle Joseph sa Quezon City natin. During that time, yung Aberlin Court pa. Okay. Doon tayo nagsimula noon. Nag-invite kami noon. And then noon, ako na rin naging worship leader doon, Pastor Pini. And then, dumating yung time na dahil si Apostle Barnabas yun time ay napunta ng Amerika, gano'n. Tapos, isa ako sa pinagkatiwala ni Aja na mag-handle ng Quezon City, satellite natin that time. So, gano'n. So, I've been 11 years ako nag-handle ng Quezon City during that time. Pero maganda yung tanong mo, no? Yung kasi dumating yung point na nag-fall. Ganyan. Nawala sa sa senaryo ng paglilingkod sa Panginoon.
Maganda yan dahil kasi nag-start yung... Kasi we have to evaluate, no? Saan ba talagang simula? Madalas sabihin sa amin ni Apostle Joseph, since nung magkakasama pa kami nung ibang mga kaibigan natin, hindi rin kasama sa paglilingkod ngayon, no? Ay huwag kang hihiwalay. Yan. Yan yung madalas sabihin sa amin ni Apostle Joseph. Huwag kayong hihiwalay, huwag kayong humihiwalay. Ganyan. So in short, that's, hallelujah, hallelujah. Yun ang pinaka talaga, ako nakikita ko, major reason kung bakit ako ay, tawag dito, nag-fall. No? At yung dapat kong hindi maranasan ay naranasan ko. No? Lalo na sa pag-ministry, sa ministry. No? Usually, di ba, sa paglilingkod yan, ilang G daw yung kailangan yan, di ba, yung gold, ano pa ba isa yung girls, ano ba, meron pa isang, hindi, G, tatlo yun eh. Hindi naman glamour? Ayun, tama. Yan, kailangan nating iiwasan natin eh. Sa akin, dumating yung time na yung merong ano ba, yung bang may season, may cycle of defeat in my life. Na tinatago ko lang eh, na hindi siya halat ng halata, pero pag dumarating na siya, kaya ko siyang i-cover. Ganun. May time na nalulungkot ako, hindi ko maintindihan bakit. May mga pagkakataon na ganun. Gagawin ko, aalis ako mag-isa. Ganun. Hallelujah. Kasi nangyayari din yun, wala pa akong asawa noon. Meron din akong season din ganun. Kaya sabi ko sa'yo, cycle of defeat noon. Na nangyari pa rin yung time na kung saan nasa ministry na ako, no, hallelujah, ay may mga senaryo pa rin na gano'n. Hindi ko lang ino-open sa leadership. Gano'n. Yeah, I've heard na nagka-struggle din po kayo ng suicidal. Oo, yeah. I have, 4 attempt suicide noon. Kasi I was very confused about my life. Born again na ako, ganyan. Pero syempre, meron ka pa mga hidden spot. Di ba? Alam mo ba? Yung hidden spot, yung bang hindi nila alam, pero ikaw lang nakakaalam. Yung 4 kind spot, di ba? Hidden spot, merong common spot. Yung common spot, yung alam na alam mo mali, ganyan. Yung misery spot, no? Yung mga ganyan. Si Lord lang nakakaalam. No? Now, yun, madalas kasi, siguro daan ng konti yung yung sinabi about sa suicidal. Wala pa akong asawa noon. That time. Actually, partly alam din nila, Apostle Joseph, yung ganun. No, meron akong pagkakataon na nag-iisa, ganun. Nalulungkot ako, ganyan. Hindi ko alam, Lord, ano ba purpose mo sa buhay ko? Yung mga pagkakataon, aware na ako about sa purpose in life. Ang problema ko, Pastor Finney, I'm looking the solution of my problem or yung sa struggle ko on my own way. Yung solusyon, hinahanap ko sa sarili ko. Hindi ko hinahanap sa Diyos. Kaya alam mo, ginagawa ko, no? Lord, bakit tatanungin ko yung nanay ko, meron ba tayong kamag-anak na nababaliw? Kasi parang nababaliw ako eh. Pagkakataon na parang nawawala ako sa hulog eh. Ano ginagawa ko, ganyan. Aalis ako, gano'n. Dalawang mag-isa, malungkot. Pagkakataon na gano'n. Ba't ganito ko? Sabi ko, meron ba tayong kamag-anak na sisiraan ng ulo, mga gano'n? Meron, sa ganitong side, gano'n. Gano'n po ba? Yun na, tinitrace ko na yung sarili ko sa ganong, na baka nga inline ako doon. No? Tapos minsan meron time na depressed ako, hindi ko maintindihan. Low self-esteem. Kaya si Apostle talagang, may pinahiram pa nga sa akin si Apostle Joseph na yung about, The Enemy Called Average. Parang meron siyang librong gano'n sa akin. Yung masyadong tingin mo sarili mo, minamaliit mo, ganyan. Gano'n ako. Iisip ko na wala akong alam, ganyan. Tapos mahina ako, gano'n. So, hindi ko kayang maging responsable. Takot ako mag-asawa. Di ba? Yung mga kinakatakutan ko, sa isip lang pala. Takot ako ng responsibilidad, and yet, nandito ako sa posisyon na ganito, gano'n. Maraming deception ng kaaway. Ganon. And dumating yung time because of my confusion na kasi nagdagda-doubt din ako sa sarili kung ako ba'y talagang, Lord, lingkod mo ba talaga ako? Ganto, ganyan. Di ba? Hallelujah. So, nangyari ay yung ginagawa ko yung gabi, araw,
Ibig sabihin sa gabi, gising ako. Sa araw, tulog ako. Ganun. Tapos lang, basta ano lang ako, hanap ako ng solusyon sa sarili ko. Pupunta ako sa, paborito ko, wildlife. Paborito ko CCP, yung area ng lunetang yan. Mag-isa, nag-iisip, ganun. Tatanong kay Lord, ganyan. Yung dumating pagkakataon ng Lord, lagi na lang ako kinakabahan na hindi ko maintindihan. Oo, ganun. At lalo, pag bibigyan ako responsibility, naku, kaya ko ba to? Ganyan, no? Nasa shake na ako. Ganun na. Para bang sinasadya ako na kung saan para hindi ako pagkatiwalaan, magkamali na lang ako. Takas, Pastor Fini. Yan, tumatakas ako sa responsibilidad. Yan, dumating time na, pakamatay na lang ako. Boses ng kaaway, yan dyan eh. Siyempre, the devil knows God has a plan for me. Yes. I know God has a plan for me. But yung boses ng kaaway mas malakas. It's real talaga. Oo. Pero kaya ang nangyari that tayo, pakuha ko ng kasi ang ate ko, di ba? Nagjajapan si ate. Yun yung unang attempt ninyo. Oo, unang attempt ko, dami yung mga kutsilong patalas galing Japan eh. So ginawa ko matulis na matulis. Pag ginanong ko pag ganun ko pa lang, sobrang sakit na. Aray ko, hindi ko kaya to. Parang patalas, parang blade siya eh. Sabi ko, sugat lang, konti lang. Sabi ko, hindi ko kaya to. Siguro yung mabilisan na lang. So ginawa kong lubid. Oo. Tapos tumutong ako sa bangko. Ay talagang humigpit. Buti na lang di totally na yung bangko ay nawala doon. Umigpit na eh. Di ba? So sabi ko, di rin to. Ayoko ng ganito kaparaanan. So ang ginawa ko noon, pangatlo, yung uminom ako ng sabi ko, siguro mas maganda, inom lang ako ng maraming gamot. Overdose na lang. Oo, overdose na lang to. So, para talagang itutulog ko na lang, gising ko, heaven pa, no? Mga klase, papakamatay, heaven pa, gusto mo. Inom ako ang daming tableta, hindi ko na tinino kung ano yun eh. After 4 hours, dire-diretso talaga, tulog. Wala, akala ko, pagising ko, langit na eh. Langit pa, no? Gulat ako kasi meron sa kapitbahay, nag-ingay. Tapos, nagulat ako sa ano yun? Tingnan lang, ba't andito pa ako? Tapos naramdaman ko, sobrang lakas ko pa. Ba't ba, lakas ko? Bakit masyado ko masigla? Yung katawan ko, ganyan. Binalikan ko, tininom ko yung ininom ko? Vitamin C, ascorbic acid. Ascorbic acid, pambira, mga 20, ganun karami. Hindi ako talaga, wala palang overdose doon. Ang ginawa ko, iyak ako, sabi ko, kinuha ko yung gitara ko, punta na ako yan. Yun na, doon na ako sa CCP. Doon na ako sa likod ng, ano ba yun? Ano bang tawag dito? Kalimutan ko na kung pangalan. Basta sa, malapit siya sa tawag dito, Coconut Palace. Yan, gano'n. Sa likod doon. Kasi mayroong pasyalan doon. So tatlo pa lang po yun? Yun yung pang-apat. Pagpunta ko doon, tatalon ako. Okay. Yun yung pang-apat. Na doon na lang ako, papakalunod na lang ako. So, inisip ko naman, pag tumalon ako, hindi na ako makahinga. Parang ko lumangoy, nilulutang lang. Di ba? Wala ka talaga takas. Hindi ka talaga pwedeng mamatay, sabi ni Lord. Hindi pwede. Walang takas eh. Pero alam mo, that time, eto yung tanong ko, Pastor Vin. Sabi ko, Lord, hanggang kailan tong ganito? Hindi ko na tinuloy. Hindi na ako, tatalon ako eh. Hindi ko na tinuloy, pero yun yung pang-apat. Pero ito yung tanong ko, Lord, hanggang kailan yung ganitong takot, confusion, struggle in my life, Lord? Papaya ka na sa akin, Lord eh. Yung sabi ko, napapaya ka na eh. Hanggang kailan to? Alam mo, Pastor Pini, nakaniliolong buo sabi ko, anak pa ako. Hindi na ng ganitong dinadaanan ko. Anak, ang tanong ko si Lord, hanggang kailan ako dito, Lord? Ba't ba ganito? Itong dinadaanan ko. Pero sabi ni Lord sa akin, anak, ikaw, hanggang kailan gusto mo dyan? Diba, ang tanong ko, Lord, hanggang kailan mo ako? No? Sabi ni Lord, hindi anak, ikaw lang yan. Ikaw lang may gusto niyan. Hindi ko gusto yan. Ikaw lang yan. Mas lalo kong naiyak sa mga simula ngayon. And then doon, na-create yung, actually that time, binubuko na yung kantang, iingatan kita eh. Kaya Lord, from now on, Lord God, iingatan kita, Lord, sa buhay ko.
Noon pa man, inibig mo ako. Inialay ang buhay sa akin upang maging doon yun. Noon pa man, tinawag mo ako. Iningatan mo upang sa'yo ako ay maglingkod. Aking tugon. Lord, this So, time. it's a song to you Yes, oo. for God. Yeah. Yan yun, iingatan kita dito sa puso ko. Yan. Doon yun na buo yung kantang yun. Oo. Grabe. It's really humbling na despite multiple attempts kayo nag-suicide, still God called you. Talagang oo. Diba? Tsaka yung nga, Pastor Fini, no, madalas sabihin ng ninong mo, si Jose, na ang Diyos tumitingin hindi sa pagbagsak mo, kundi sa pagbangon. Yun yung talagang tumatak dun sa akin. Alam ko, kaya galing yung salitang yun. Basta si Lord hindi tumitingin sa pagbagsak mo, kundi sa pagbangon. Kaya yun yung sa mga inspirasyon ko. Oftentimes kasi when we live in guilt, di ba? It's a prodigal son moment. Na parang, di ba? Yun nga, katulad ng prodigal son na bumabalik siya and yet gusto na lang niya, servant na lang siya. Pero Yes. ayaw niya na maging anak kasi hindi na siya karapat dapat maging anak. Pero nung bumalik siya, all of a sudden nagulat siya, tumakbo pa. Oo. In excitement yung ama nung nakita siya at niyakap siya. Oo. Diba? Yun, I believe talaga yung power ng salita ng Diyos, yung Romans 2 verse 4 na it is kindness That leads us to repentance. Amen. Di ba na despite yung meron na kayo laban, gusto mo na kumawala, still He called you son. Oo. He called you anak. Yes. Oo. And it's something na nag-cause sa'yo na change your ways, change the way you think, repentance. Oo. Kaya the grace of God is truly great, the mercy of God, the love of God talaga is truly great. And yes, meron kayong multiple na pagbagsak. Oo, yes. I would like to go to a certain specific na nangyari. Late 2010, 11? Kailan po ba nangyari yun? Oo. Tama. Yung mga ganyan, 2010, 2011. Actually, isa yun sa, nag-fall ako sa, immorality. During that time. Yun nga, dahil sa humihiwalay, lugar, hindi naman dapat pinapuntahan, ay pinupuntahan. Yan ay lugar, yan ay sa recto nangyari. Yung pagkakataon na yun. No? Kaya nga, madalasan, saan ka galing? Ganyan, di ba? Punta ka na naman sa Avenida, punta ka na naman sa ganyan. No? Doon nangyari yung yun. Kasi siyempre, mahilig akong mag-isa nga, paglalakad-lakad, everything ganyan. Until may na-encounter. Part of that, ako, may asawa na ako noon eh. Di ba? Ayun nga mas malakas ang boses talaga ng kaaway, ng temptation pagka mag-iisa ka. Tama. Doon, Exactly. doon nag-start yun, no? Na nag-fall ako sa immorality. It's just not, hindi lang immorality, kundi sa prostitute. Oo, prostitute, ganyan. And hindi lang naman isang beses. Ganyan. Kumbaga naging cycle na yung ganung pangyayari sa buhay ko, tapos tinatago ko. Pero wala ka talagang pwedeng itago. Paano siya na-expose? Actually, ako talaga nag-expose din nun. Ayun na yun. Ang last talagang mabilisan ang gusto niyan eh. Ang gawa ng kaaway talagang gusto mabilisan lagi. It takes 15 minutes. And yet, you fall sa ganong klaseng pagkakasala. After nun, siyempre, convicted ka. Ba't ganyan? Di ba? Di pa natin alam yung turn your guilt into conviction. No? Yung ganong pagkakataon ay talagang naging, siyempre soul ties, may soul ties na ron pag gano'n nangyari, kaya naulit pa yun. Di ba? Pero nung first na nangyari yun, siyempre iyak ka. Tapos, confess ka sa asawa mo. Di ba? Confess ka sa leadership, ganyan. Sa mga anak? Oo. Sa mga Yes, oo. No, sa leadership. And then after nun, yun, hindi pa malalim ang ika nga, yung kumbaga, naulit pa nangangahulugan. Yun nga, because of humihiwalay. So, nangyari po, in-expose nyo, tapos ginawa nyo po ulit? Oo. Merong ganun. May scenario ganun. Kasi yung moment na mag-iisa ka na naman. Oo. Pero ang pinaka talagang, focal, ay pinaka reason is that yung bang
nag-iisa ka madalas. At yun nga, ayoko naman gamitin yung pagkakataon na, kasi may background kami sa family, ganun. Pero it's my responsibility to na bakahin, no? Yung ganun level. Regarding, gusto ko lang isingit yung sinasabi mo, no? Kasi meron time na lumaban ako na yung sa Garden of Gethsemane. Dati lalaban kami, mga kasama. Pero magtatagumpay yung stand alone with God. Yung sa Garden of Gethsemane, di ba si Lord nakipag-ano dyan doon? Yun, doon ako talaga naka-breakthrough. Na this time wala kang hindi dahil sa pinabayaan ka, kundi pag nag-iisa, mahirap yung bang pinalayas ang demonyo sa buhay mo. Ganun. Pero pag nag-iisa ka, di mo kayang tumayo. Di ba? So, yung natuturon ako ganun sa leadership. Akala ko pinababayaan na nila ako. Ganyan, mayroong ganung things. Ganito nangyari sa akin, ganyan. Tinan mo yung selfishness ko. That time. Ako pa yung gustong maghanap ng kakampi. Ganun yan. No? Pero, natutunan ko yun yung bang in the Garden of Gethsemane, you can fight your own demons. Yes. To conquer it. Praise God. So, spiral po kasi isa pa, Pastor Pini, ang isa sa pinakamahirap yung i-confess mo eh. Di ba? Paano kaya, Lord, Lord, ako ba iiwan na ng asawa ko? Tama. Ako ba ay tawag dito, Lord, magtitiwala pa ba siya akin? Pero dumating yung point, Pastor Pini, nawalan talaga ng tiwala sa akin. Yung even my in-laws, masakit sa kanila yun. My in-laws, siyempre, lalo na leadership, di ba? Hindi naman madaling ginawa talaga ang bigat nun. Tapos, nagli-lead ka pa, ganyan. Pero yun nga, yung willingness very important, yung humbleness. Humility very important. No? Pagka, yung isa sa principle na sinasabi ni Apostle sa akin, natutunan ko yun, pagka ikaw ay tinama sa loob, inahambol ka ng Lord. Pagka hindi ka nagpatama, at sa labas ka na-expose, pinapahiya ka na. And that's part of it ay judgment na yun, pag i-expose ka sa labas. Kaya hanggang nandun sa loob, at the same time, dito ka tinama at inayos, ganun. Nakita ko yung talagang restoration of Diyos. Yes. Bless God. I would like to clarify yung sinabi po ninyo na kapag sa loob ka tinatama, in-humble tayo. Pero kapag sa labas humiliation na. Pinapahiya tayo. Pero I believe talaga ang pinaka-end goal pa rin ni Lord is for you to repent. Yes, amen. Diba? Kasi pag sabihin natin pinapahiya, most of the time, the way people think, pinapahiya ka, ibig sabihin nun, like, punishment na sa'yo. Although, yes, of course, our actions, meron talagang consequences, may punishment talaga. Pero at the end point, anong purpose ng punishment? Anong purpose ng consequence? Which is for you to repent. Yes. But sadly, not everyone repents. Diba? Totoo. Kaya, nung ikaw ay tinatama sa loob, ang goal pa rin nun is repentance. Yes. Kung ikaw ngayon ay pinapaya na sa labas, ang goal pa rin nun is repentance. Yes, So that's the grace of in God. another level of yeah. That's the grace of God na ang pinaka talagang purpose pa rin niya kung bakit meron siyang ginagawa or allowing something to happen or giving permission for something to happen is for you to change your ways. Maganda yung sinabi po, Sir Pin, kasi nga, regarding sa confession, ikaw yung sinasabi ni Apostle Saul talagang best example how to repent, how to tawag dito, paano mag-repent, paano ipakita yung fruit of repentance, di ba? Kasi yung iba gusto lang mapatawad. When they confess their sin, gusto lang, tawag dito, yung bang ma-forgive. Ang purpose pala ng confession is not only to forgive, but to repent. Yun sinasabi mo. Very important. Yun, narinig ko rin one time yun kay Miles. Ang purpose ng confession, hindi para mapatawad ka. For you to confess, para mag-repent. Baguhin mo. Kasi marami na ba nagre-repent? So, marami nagkukonfess ng kasalanan, pero gusto lang mapatawad. Pero hindi naman babaguhin, uulitin nila. The reason bakit nila ginagawa yun, nagko-confess lang sila without repentance is because gusto lang nila tumahimik. Yes, oo. Yung
conscience. Parang yung sorry, no? Di ba? Na gusto lang nila na maibsan yung guilt na nararamdaman nila. But they don't want to repent. They don't want to change. Kaya nga, yun ang napakalaga po ng repentance. And ay something na nabanggit niyo po kanina is yung restoration. Yes. I would like to know kung paano kayo na-restore. So, that's like the lowest of the lows, di ba? That's God. Sobrang dilim, sobrang dark nung nangyari po sa inyo and ang dami na apekto. Yes, the vision na I've shared to you na one time, di ba, no, nagtuturo ka, tapos nagkaroon ako ng vision. Matagal na yun na ni-remind ako doon na ang situation ko, Pastor Fini, yung bang nasa Imburnal ako, tapos that time may takip, tapos nakalak, pinatungan pa, 3, 4, 5, hanggang 7. Yung sinasabi ko, doon ako, Lord, una lang hindi ko alam paano ko pipiglas, 7 pa to. Ibig sabihin, no way. In my situation, my case. Ganon. I was so, talagang ayoko na. Dumating yung pagkakataon, yung ganong salita na almost, because, una, pinagkatiwalaan ako. Nag-fail na naman ako. Pinatawad ako ng misis ko, ng leadership. At tapos nag-fail na naman ako. And yet, pinatawad na naman ako ganyan, Lord. Sabi ko, ganito lang, wag na lang. Ganun, napapaya na ikaw sa akin. Pero yung dumating yung point nung almost I face, talaga, death. Naranasan ko yung Pastor Fini. Na talagang kinarap kong kamatayan. Na yung isa yun na nag-cause sa akin, ba talaga, Lord, kung mamatay ako ngayon, alam ko niya ako sigurado. Because of what I've done to you, yung kadiliman sa buhay ko. Isaiah, thick darkness is over the people, di ba? Likod ka pa ng Diyos. Kung hindi ako magiging totoo sa'yo. Kasi marating yung pagkakataon na misis ko na talaga na-istorbo rin sa akin sa gabi. Hindi ako nakakatulog. And then, nahihirapan ako huminga. No? Ang ginagawa ng wife ko naman, syempre, no, pagpe-pray niya ako, o kaya kasamahan niya ng so-called physical, yung mga natutunan niya. Let's say, sige, nebulize natin yan kasi nurse. Mag-nebulize ka, nebulizer. Ano yun ako, tapos hindi pa rin Kasi nararanasan ko, hindi physical, kundi spiritual na yan. Talagang andyan na yung kamatayan. Dumadaloy na yung kamatayan sa akin. Oo, hallelujah. Madaling araw, gising ako, na makatulog, hindi ako makahinga, everything. Yung oppression, ganyan. Andyan. So, dumating yung pagkakataon na, na talagang hindi na ako makahinga. Ang hinga ko, gano'n lang. Mga gano'n ko. Talagang hirap na hirap ko, Lord. Ang prayer ko na lang, Lord, bigyan mo ako ng chance. Kasi, the Word of God is really living and active. The Word of God can, sabi ng Bible, the letter kills, but the Spirit gives life. Yes. Alam mo, yung Spirito ng Diyos, sa salita niya, ay pwede rin makapatay ng tao in the sense na, if the Spirit of God says, do not do this, do not do that. Judgment. Ito na ginagawa. Yung ganun, judgment na, di ba sa mga sa Bible, merong gano'n, di ba? Minak si Lord, tas ganito, di ba? Isa yung si Herod, di ba? Yung glory, hindi niya ibinalik, di ba? Binamatay siya on the spot, ganyan. Sila, Sapphira and Ananias, di ba? So, Pastor Fini, dumating ako sa gano'n. Point na talaga almost dying ako because of my disobedience. Because I was always, rejecting the conviction na gusto ng Diyos, i-confess mo na, sabihin mo na sa leadership, ganyan, bla bla. Kinikip ko pa. Pero yun, Pastor Fini, doon ako naka-breakthrough. Yung time talagang almost dying na ako. Talagang, mamamatay na ako talaga. Ramdaman ko, yung hininga ko, unti-unti na mawala Ganun Pero Lord, I ask for your forgiveness, Lord. Give me a chance, Lord. This time, Lord, give me a chance. Ayoko pong mamatay na wala sa iyo. Na wala sa kamay mo. Give me a chance, Lord God, to live, to prove myself before you, Lord God. That you are really a God who hindi ka nagkamali sa buhay ko. Jeremiah chapter 1 verse 10, which is actually, niremind ako ni Lord kanina. Ito yung word ng Lord sa akin, Pastor Fini. Gusto ko lang basahin. Sabi si Jeremiah 1 verse 10, sabi ko, see, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. This is the very word of God. Wala pa tayo sa apostolic during that time. Pero binigyan ni Lord sa akin to.
See, today I appointed you. See, today, I have called you. Sabi ng Lord sa akin, Lord, kako, hindi pwedeng yung salita mo, hindi magkaroon ng Yes. What I need to do is just to respond before you and humble myself. Aminin ko lahat. So what I did, talagang inamin ko lahat. Ito pa sabi ni Apostle sa akin, mas maganda is, yung iditali mo. Tama. Minsan, Pastor, hindi ko na po maalala talaga. Oo, kaya ang ginawa ko ay speaking tongues ako, Lord, ganun. Ganito, nung ganito, ganyan, sulat. Pag may maalala ako, sulat, ganito. Until time, praise God, nabuo ko. Hallelujah. Ito yung mga nagawa kong mga tawag dito, mga ilang prostitute yun. Tawag dito. Wala ka namang relationship talaga sa kanila. Madalian lang yun. Ganun. Pero yun, naalala ko yun. Pero may pagkakataon pa, Pastor Fini, meron akong binalikan. Imuhin ko ng tawad. Ganon. Sa prostitute, namihan ko ng tawad sa kanya. Gugulat siya, sino ka? Pero siyempre, hindi na, ang dami kong kliyente. Pero hindi, ako yung ganito, ganyan. Uwi ako ng tawad sa'yo, ganyan. Lingkod ako ng Diyos, ganon. Meron pa nga isa doon na paiyak ko talaga. Umiyak din siya. Ba't di mo sinabi? Ganon din. Pero, hallelujah yun. Pumunta pa ako sa lugar kung saan mga pangyayari. Kaya sinama ko pa noong time na yun, sinama ko pa si wife ko. Nagpaalam ako, pwede ko isama siya, gano'n. Pari, di mo yung lugar. Kung saan, ma, dito yun, ganito, ganyan. Gano'n. May asin pa kaming gesture and everything. Yun. Kumbaga, yung proseso talaga ng repentance, very important. Na talaga maganda yung at least maidetali mo siya. Hindi mo lahat-lahat, pero at least kung ano yung maalala ko. God is so good. God is gracious talaga. In gracious fact, nung na-restore kayo bilang apostle, I can never forget yung nangyari. In-announce ulit sa 4th floor na kung saan kayo ay apostle na ulit. Naiyak din po ako kasi syempre, knowing din yung nangyari sa inyo, yung mga season ninyo na, yun nga, nanginginig-nginig kayo. Actually, yung panginginig ko, talagang this is part of, tawag dito, talagang traumatic, anong tawag dito? Yung hell roots, andun Tawa mo, yung hell roots yan, yung tradition, yung religion and everything. And bahagi yun na talagang, di ko rin alam ba't ako ganun. Pero yun ay bahagi ng talagang very, kumaga masyadong malalim yung aking yung experience ko from the past na talagang takot. Andiyan na yung takot talaga. Di ba? There's no one who fear. It's not made perfect in love. Yes. So kaya yun, isa din yung curiosity ko, Lord, talaga bang deep ako sa iyo, yung pagmamahal ko sa iyo. And 50 days revival. Isa yung sa restoration ko. Okay. 50 days revival. I experienced that the Word of God is living and active. It's just a liquid. Ay, grabe yung pag nagbasa ko ng Bible noon, yung salita ng Diyos, gumuguhit sa akin. Sa puso ko, nililinis ako. Kanya. Sabi ko, Lord, buhay ka. Kasi di ba, tayo pag nakakawa tayong kasalanan, pag may guilt ka, di ba, sumisikip din yung, Pero yung naramdaman ko yung forgiveness, Lord, at yung salita niya, tinake ko, nilinis ako. Naramdaman ko talaga, liquid ang salita ng Diyos ay naglilinis talaga. Sabi ko, Lord, buhay ka. Kaya since 50 days revival until now, and God is great. God is great. Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko, alam mo, dumating yung pagkakataon din sa akin na, Lord, wag akong umalis ng the Lord. Kahit ako'y member ng church, kanyan, or kaya, reserve volunteer, whatever. Pero kahit na hindi na sa posisyon na yun. But, the call of God is, the purpose of God. The purpose of God is, must prevail in my life. That He who had done a good work in you will complete it, di ba? Yes, amen. Hallelujah. So, sabi ko nga, siyempre, tinan mo, nung time na, siyempre, defeated ka. Ngayon, tumayo ka, tapos hindi mo dodoblehin yung pagsunod mo at yung passion at zealous mo kay Lord. It's about time. Life and death talaga pag sumunod ka sa Diyos. In fact, isa nga po sa na-discover ko lang lately, yung nangyari kay Eve, na ang curse sa kanya is, di ba, pain when it comes sa childbirth. Pero isa sa na-discover ko is kapag ikaw ay nag-repent at na-reposition ka,
nakabalik ka sa pwesto. Hindi pwede nakabalik ka sa pwesto na mas mahina ka. Oo. You'll always come to the top or reposition yourself as a stronger person, as a Yes. better person. Kasi despite Tama. na ano yung curse, na proclaim yung curse na may childbirth nga, still during that time, si Lord nagbigay ng covenant sa kanya that you will crush Oo. the head Oo. of the serpent. Oo, the serpent. Di ba? Oo. Yun yung naging ano sa kanya na pag once nakabalik ka, Yes. hindi ka na lang babalik as a helpmate ni Adam, Oo. as a woman na magbibigay ng anak, kundi you will now be the one to crush. Yes. Meaning na kung saan meron ka ng authority ngayon, meron ka ng strength ngayon na wala ka noon. But because you have repented and repositioned yourself, now you will crush the head of the serpent. And I believe ganun po yung nangyari sa inyo, Apostle, na ngayon, na kung saan nakabalik kayo. And Yes. kaya nga gusto ko mailabas po yung storya ninyo. Because this is now a part na kung saan a greater anointing, a greater oil, a greater strength na meron kayo ngayon na natanggap ninyo because sa lahat ng mga pinagdaanan ninyo. Alam mo, Pini, babalikan mo yung Pastor Pini, yung even yung you pronounce curse sa sarili mo. Minsan may mga ganoon. Ako na nangyari sa akin yun eh. Sabi ko, mahina. Hindi mo kaya. Ganto, blah, blah. You know, bahagi nung restoration ng Diyos sa akin. Naalala ko nung punta kami Banggi, bubuhayin na si Chopilus, si Apostle Chopilus. Karoon ako ng breakthrough doon. Talaga, nagkaroon ako ng... Kasi, isa rin sa, pag sinisend na ako, yung mga, hindi ko kayanin. Sinisend ako ni Apostle Joseph doon. Yan. Habang magpapatarin dapat sila, Chopilus dito. Apostle Chopilus. Pero talagang, tinatanggihan ko yun. Pero during that time, hinirap ko rin yung bang. Dahil, siyempre, niyayakap ko na ulit itong ginagawa ni Lord sa akin. Enjoy ko na siya. Pero babalikan mo talaga kung saan, ano yung level ng realm na doon mo kinarap ang kaaway. Babalikan mo yun. Kasi abangan ka niya ron. Yes. Ginising ako ng Lord doon sa Haven. Ano yun? Guys, Haven. Yun. Hallelujah. 2:00 madaling araw na. Kasi before nun, kinaumagahan dapat nun, pagpipray namin sa Chopper, nabubuhay na siya. Ginising ako ng Lord madaling araw. Na talagang ang lakas ng conviction, although yung mga kasama naghihilikan pa, lalakas ng hilik eh. Pero kung nagising ako 2:00, sabi ko, Lord, Nak, punta ka CR. Yes, Lord. Anong gusto mo? Harap ka sa lamin. Yes, Lord. Prophesy. Prophesy to yourself. Kinikilabutan ako nun. Shakara, babayan. Talagang grabe yung presence of God. Tapos dineclare ko, I declare upon you, you are an apostle. You are called by God. Never condemn yourself. It is God who called you. No, it's not about your ability, what you can do to God. No, God is, hallelujah. No, God has called you to a certain purpose that He might use you for His glory. Ganyan. In short, nag-speak ako, nag-prophesy ko sa sarili ko. Oo. Hindi dahil sa gusto ko, utos ng Diyos. Kaya prophesy ako, ganyan. Ayoko na marinig yan. Ayaw mo na, hindi mo kaya. Now, you're an apostle. Never doubt yourself that you've been called by the living God. Natapos yun. Kasi grabe yung tapang ko. Nakaranas ako. Kasi nga, isa sa, kaya ako umiiwas nun eh. Alam ko, malataas ang level ng warfare sa Banggi. Sabi ko, Lord, uwi ako, baka ako paglaruan lang. Pero nag-gain ko yung strength ko, Pastor Fini. Even my tongues, ay naintindihan ko yung tongues ko. First time yun. Nasabi ko kay Ajay yun eh. Na nagtatangs ako, nung time na nag-AKP kami nung bubuhay na si Apostle, Chopilius, grabe yung tongues ko. Naintindihan ko, alam mo yung interpretation ng tongues ko. Kayong mga demonyo, kayong mga mangkukulam, mga mambabarang, mga ganyan. Luluhod kayo sa pangalan ni Jesus. At kayo pupunta sa iglesyang ito. Until the time na kung saan ikikilalanan nyo yung Diyos na yun. Intindihan ko. Sabi ko, grabe itong ginawa na Lord sa akin. Yun. Kaya yung mga stepping stone na kung saan may restoration sa akin. I never forget that. Maliban pa sa mga correction in my life, pagtatama sa akin. And it's easy for me to embrace and even hear to the correction of my leaders. Yeah. Wow. Hallelujah. Kasi meron yung sasabi sa akin mga kaibigan ko na wala na sa iglesia natin na
be objective. Pagka ikaw ginaganto, kinukorek, ganyan, be objective. Yes, praise God, tutuwa ako sa kanila. Pero yung time na, alam mo ba, be objective? Nasaan na kayo? Pero hinarap ko mag-isa yun. I learned how about to become a pleasers of God, not a pleasers of God. Yes. Okay. So, ayan, nakompleto na natin ang istorya, istorya ninyo. So, bago natin tapusin yung episode, it's really been a blessing na marinig po yung story ninyo. I believe mabibless din yung ating mga viewers. What's one thing na may bibigay nyo advice to the people na kung saan mas bata sa inyo o kaya the younger generation na tingin nyo makakatulong? What's one thing that you can say to them? Mahalaga talaga na makita mo na hindi ka lang tinawag, kundi you are chosen. Dumating ka sa level ng pagiging chosen na tinatawag. Kasi sa cold, pwede ka ba maglaro eh. Pero pag alam mo you've been chosen by God, iingatan mo talaga. Yes. Yung sinasabi mo, yung ginagawa mo. Hallelujah. Para marating mo yung gusto ng Diyos na kung saan ay pagkatawag niya sa iyo, yung purpose ng Diyos. Yun lang naman, ang pinakamahalaga yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Yes. Diba? Kasi without purpose, ay nag-exist lang tayo on earth. Diba? At saka, isa pa, without purpose, you will sell yourself cheap. Diba? Ganun. Kaya nga, di mo alam yung purpose ng Diyos niyo, kaya kung ano yung pinagkagawa mo, ikapapahamak mo. Kaya very important yung paalaga natin yung tawag niya, pagpili ng Diyos sa atin, at higit sa lahat yung layunin ng Diyos sa atin. I never forget yung isa sa quotation na, kung di ako nagkakamali, si Smith Wigglesworth, yung bang, yung kanyang quotation na, tino ko nga, para niya, sigurado tayo. I'll never forget the world now. is set to see, ba? The world is set to see what God can do to a man who is truly committed to Him. Still now, God is looking for a committed person na kayang gamitin ng Lord. Yes. At qualify yung mga walang alam. Tama. At may hina. Di ba? Yes. Yung mga hinahanap. It's the ability of God. God's anointing. Okay. So, maraming salamat po, Apostle Enoch, sa inyong time. And I think pwede pa tayong bumalik. Pwede pa, parang nakukulangan ako sa oras. Marami pang pwede. Siguro next time kasama na si Ate Elado. Kaya yung family para di ba pwede. Pero I thank you, Apostle, for your time, for your transparency. Thank you for sharing to us. At hindi nyo kinahiya kung ano yung mga pinagdaanan nyo at ginawa sa inyo ni Lord. So, to our viewers, maraming salamat sa mga sumubaybay, nakinig. And again, guys, Apostle Enoch, a man of God, a worshiper of the Lord. Let's continue to pray for him na kung saan talagang patuloy niyang malakaran yung purpose ni Lord at yung calling ni Lord sa buhay niya. Amen. So, that will be the end, guys, of our episode. We would like to remind you na please subscribe to our channel, like the video, and comment. I believe marami tayong natutunan dito sa episode na ito. So, goodbye, guys! Bye, bless God.